sa pagiging maluwag mo daw sa Bilibid, ikaw daw ay nakikipag-disco pa sa mga preso? Totoo ba 'yon? Nagkaroon lang po ng birthday celebration po. Sabay po kami ng isang overall commander at saka ako po. Ano po siya? Commander ng? Ng Batang City Jail po. Kaya kayo gusto ng mga ilang mga commander kasi napakaluwag nyo raw at magaling daw makisama sa kanila. At namisayawan pa nga daw doon. Siguro po yung sinasabi nilang pinatupad ko lang po yung Mandela Rules. Sumusunod lang po ako sa United Nations Standard. Marami pong galit kasi lahat po libre na nung panahon ko. Di ba yung mga video pinakita natin, inadmit nyo na may nakapasok ng beer dahil zero alcoholic content, naawat na sawatan nyo sa IPX? Hindi po pwede po yung beer. Kasi may beer tayong pinakita nun eh. May Yung mga litrato pa. Pinatutunayan din ni Kataroha na kulang nga yung mga nagpapatrol. Wala rin naging dorm keeper kaya nakaisip yung iba. May mga naririnig-rinig din siya at pati siya mismo ay nakatakas. Umupo po ako bilang Commander of the Guards. OIC po ay inalis po ang SPUN, yun pong keepers. SPU po yung Security Patrol Unit po. Yan po, sila po yung umiikot sa maximum 24/7 po. July 17, na-relieve po akong OIC. Bakit po kayo na-relieve naman? Dahil nga po sa pagkawala. Pagkatakas niya. Opo. Ma'am Angie po yung nagpaalis ng SPUN keepers po sa mga dormitories. Natanong ko si Ma'am Angie, you're still under oath kahit na-relieve na kayo ron. Bakit po ba napunta doon sa sitwasyon na pinaalis na yung SPU po. SPU, Security Patrol Unit nung panahong yun? Kaya luluwag nga noon, magdudulot nga ng sitwasyon na mag-iisip. Siguro, Michael, nakapon na ka ba nung sa panahong yon na medyo lumuwag-luwag nga? Nabawasan yung bantay, nag-isip ka na, ay, pwede na tumakas dito. Maalwan-alwan na rito, nababawasan na. Meron ka ba na, nung nabuburyong ka na? Opo, maluwag po doon, after pasok po nun nila, maluwag po. Wala akong email, wala akong SPU. Kaya sabi mo, siguro inisip mo, ay kaya ko ng takasan ito. Lumuwag na, ganun ba? Hindi po. Hindi, pero ano yung ibig sabihin ng maluwag? Wala akong babantay na mga biyokon sa loob. Wala akong email. Sa loob ng, Sa maximum po, wala akong email. hanggang ngayon? Hindi ko lang po alam. Ba't siya ka ba nakalagay ngayon? Sa RDC po. Okay, so noon, ilang linggo yon na walang keeper? Mga 2 linggo na po muna email nun eh. Ma'am, pakipatay yung microphone. Ma'am Angie, ano po yung dahilan? Bakit inalis natin yung mga keepers, yung mga duty keepers, at yung SPU, Security Patrol Unit? Mr. Chair, Your Honor, good morning po. Regarding po dun sa pagka-relieve, una po, yung sinasabi po nilang 700, nung pong mag-take over siya as camp commander po ng maximum. Hindi po 700 actually po yung, hindi ko po alam sa admin kung ilan po yung na-relieve. So nag-take over po sila kung, if I can recall po, mga 300 plus po sila na nag-take over po doon na bago. Ngayon po sir, when it comes to the designation at saka po positioning of personnel po sa inside the maximum, hindi po ako nag-i-issue po ng order. Hindi po ako gumagawa po ng duty detail. Sila po yon, ang commander of the guards at saka po yung camp commander. Yung pong na-relieve naman po na SPU, na members po ng SPU, yun po yung mga nangangaroling kahit hindi po Pasko. Yun po yung mga under investigation po na sinasabi namin. Yan po yung nire-report po ng mga PDL natin na hinihingan po ang bawat commander. Kakatok po kasi ang mga yan eh. Nagro-robbing po sila. Yan po yung nirelieve po namin nung panahon na nandun po ako. So, yung pong sinasabi nilang nirelieve ko po lahat yung keeper at saka SPU,
Ang nirelieve po namin, yung pong mga under investigation. So pag po nirelieve po namin yan, pag narelieve po yan, may mga tao po, inherent duties and function po ng isang camp commander na mag-designate po ng mga tao na ilalagay po niya kapalit po nila. Kasi po ako po, Yung maglalagay ng kapalit ng dorm keeper, ng security patrol unit. Commander of the Guards po, sir. Tapos po, aprubahan po yan, dumadaan po yan sa camp commander, papunta po sa amin, para alam lang po ng admin na eto na po. Sinasabi ni Ma'am Hari na wala daw, nakapalit naman. Kaya lumuwag. Pinatutunayan din ni Kataroha na kulang nga yung mga nagpapatrol. Wala rin naging dorm keeper. Kaya nakaisip yung iba. May mga naririnig-rinig din siya. At pati siya mismo ay nakatakas. So, totoo ba na napakaluwag mo at ito ang naging dahilan ng ganitong sitwasyon? Kaya tayo nandito ngayon eh. When it comes to maluwag, sir, for the information of everybody, sir, ako po yung NBP superintendent. I oversee the maximum, the RDC, the medium, and the minimum compound. Lahat po yan, sir, kumpleto po yan ng staffing pattern na sila po yung nagpe-perform na duties and function. Hindi ko po duty yung maggawa po ng duty detail ng mga tao po nilang ina-assign. Pero siguro duty mo rin na siguraduhin yung nasa staffing pattern is being complied with. May laman ba talaga itong nakalista rito na CO2, CO1? Ito ba talaga nakaposte roon? Yung pong duty detail, sir, hindi ko na po pwede pong i-oversee po yung duty Alin ang detail. ino-oversee mo? Yung pong halimbawa, sir, gaya po Yung nasa ibabaw noon. yes, gaya po nito, sir, yung nangyari pong Oh. takasan. Actually po, nakuha ko po yung information na tumakas nawala si Kataroha, July 16 po ng alas 12 pasado ng madaling araw. So ang ginawa ko po, being the NBP superintendent, tinext ko po si camp commander, hindi niya alam. Kaya nga po siya na-relieve eh. Hindi po niya alam na may nawawala ng PDL. Kasi hindi nag-report sa kanya yung OD. So pumunta po siya, malakas ang ulan, hindi po Officer of the Day, si Combate po. Nandito po sa on record po yan, sir, 12:21 a.m. ng July 16 nang mag-report po yung CTOD, yung Communication Management System po namin sa Bucor. So, being the NBP superintendent, tatawagan ko po yan ng mga camp commander. The same with the medium, the minimum, the RDC. Ganyan po yung ginagawa ko. Pero po yung paghawak po ng tao nila, sila na po yun. Parang ako po, kumbaga po sa PNP, ako po yung provincial director, sila po yung chief of police. Sa sinasabi mo ngayon, nakadelegate na kina Ma'am Hari, bahala na sila kung gagawin nila yung trabaho nila. Pero dito sa kanyang sinumpaang salaysay, sinasabi niya na yung iyong kaluwagan ang nagdulot nitong insidenteng ito dahil wala ngang SPU, walang dorm keeper at lahat ng kanyang panahon doon ay naging irrelevant na rin at wala siyang control. Ma'am Angie, may mga aligasyon dito na sa pagiging maluwag mo daw sa Bilibid ay ikaw daw ay hindi po sa akin galing ito. Ito po ay galing sa ibang tao, may mga liham. Ikaw daw ay nakikipag-disco pa sa mga preso? Totoo ba 'yon? Hindi po, Your Honor. Nagkaroon lang po ng birthday celebration po. Sabay po kami ng isang overall commander at saka ako po. Yung overall commander, Si ano po? Si Commander Bonjo de la Cruz ano po siya? Commander ng Batang City Jail po. Yan po yung December 7 po, Your Honor. Bata? Nagkaroon po ng party po kasi ito po yung nagka-meeting po lahat ng mga commanders tsaka po lahat ng mga leaders po.
So nagparty po sa maximum compound. Hindi po sir, din po kami sa ano po sir, hindi po nagkaroon lang po ng, hindi po party na ano, nagkaroon po ng, ang tawag doon, budal fight. Tapos po may kumakanta po yung mga PDL. So Yun hindi po po siya. totoo yung mga aligasyon na nagsayawan pa raw dahil birthday nga. Si Ma'am Bautista po ay nagdisco. May disco pa ba ngayon, Senator Padilla? Nagdisco. At yun daw po ang kaya kayo gusto ng mga ilang mga commander kasi napakaluwag nyo raw at magaling daw makisama sa kanila. At namisayawan pa nga daw doon. Your Honor, hindi po nag-disco po. Wala pong disco nangyari. At saka po yung sinasabi pong kalugan po, Your Honor, siguro po yung sinasabi nilang pinatupad ko lang po yung Mandela Rules. Sumusunod lang po ako sa United Nations Standard. Yung po kasing privilege na po na nasa batas po, yun po yung ipinatupad ko. Tinanggal ko po yung korupsyon, kaya nga po marami pong na-relieve. Ngayon po, binigyan ko po yung kung ano po yung karapatan ng preso according to the United Nations Standard. Yun po yung nasunod. Kaya po may mga dalaw po sila. Meron po tayong idalaw. Nagkaroon po ng Kaagapay Center na kung saan po bawat po miyembro po ng mga pangkat nalalaman na po namin yung mga overstay. Kasi po marami pong nakakulong na matagal na po dapat lumaya. Sa pamamagitan po ng Kaagapay Center, nagkakaroon po ng virtual hearing at saka po nagkakaroon po ng virtual check-up at saka po yung walang pamasahe na tawid dagat ay nakakausap na po nila yung pamilya nila. Ang ICRC po ang nag-donate ng mga laptops. Meron ba tayong human rights dito? Wala. Comsec? Nasaan na si Comsec? Wala. Dapat tuwing hearing ng Bucor may Commission on Human Rights. Lesson number 2. Lesson number 3 na ata tayo, Comsec. So, go ahead, ma'am. At sa pamumuno ko po, kaya po nahawakan ko po yung NBP Superintendent. Ako po lahat po, sir, yung sa time ko na marami pong nahuhulihan ng mga personnel na nagpapasok po ng kontrabando. Marami po akong napatigil na paghahanap buhay na pinagkakaperahan nila yung ating mga PDLs. At yun nga po, marami pong galit kasi lahat po libre na nung panahon ko. Kasi nung pong panahon ng nakaraan, lahat po may bayad. Basta mag-request po yung PDL na ipasok lang po yung mga isda nila, hindi po pwede pag wala pong bayad. Kaya po ako yung kontrabida. Pasok po yung Yung mga pagkain po nila na galing pa po sa ibang lugar kasi nga po malalayo po yung pamilya nila. Lalo na paano po, ho yung nakakapasok online delivery? wala pong online delivery po, sir. Wala. Gaya po ng Batang Mindanao, sir. Hindi, di ba yung mga video pinakita natin, inadmit nyo na may nakapasok ng beer dahil zero alcoholic content, naawat na sawatan nyo. Di ba online delivery yun? O talagang Your Honor, ano po yun? Sa IPX po yun, yung pong nagpapabili po yung mga kamag-anak po ng mga PDL natin sa mga pamilya beer nila. pwede sa IPX? Hindi po pwede po yung beer. Kasi may beer tayong pinakita nun eh. May Yung mga litrato pa. Yung pong naharang namin po na beer zero, yung zero alcohol po, yung para pong, ano ba yun? Kali po ba yun? Hindi po nakapasok po yun, Your Honor. So bawal ang beer. Bawal po yun, kontrabando. Ituloy niyo po yung sinasabi niyo. So, Yun po, sir. Yun nga po sana. tang sa'yo, hindi totoo. Yes, sir. Yun, I will take this opportunity po, sir. Total, nag-resign na po ako. Sana po, yung pong Mandela Rules, yung po sana ang ipatupad para naman po magkaroon ng karapatan yung mga PDL. Kasi yun po yung inayos ko po, sir eh. Yun po yung inayos ko. Marami pong nakalaya dahil nga po, actually nga po ngayon, sana po nandito si IDPD. Meron po akong nakita dyan na Ano po yun, for the record? si Ma'am Kapanang, 1 year and 6 months na pong nakalaya po yung PDL natin. Hanggang ngayon po, pumalit nandun. sa'yo, yun ang pumalit sa'yo. Hindi po siya po yung record section natin. 1 year and 6 months na pong nakalaya yung PDL. Kung hindi ko pa po nakita, ngayon pala nakalimutan po siyang i-calling. Nakapag-tamark na po siya, tatawagin na lang po siya sa gate. Hindi pa po nagawa. Marami na rin pong matatanda na sobrang na pong tagal. Meron na nga po dyan na 20 years old pa lang po siya, nakakulong na, abay,
80 years old na po siya ngayon. So, bali po 60 years na po siyang nakakulong. Marami pong ganyan. Lahat po ba ng ito ay sinasubmit nyo ng report kay General Katapang for him to take notice of this? Yes, sir po. O yan naman pala. So si General Katapang na siguro magre-respond dyan.